Praise the Lord. Charity Day po mga kabiyaya. Tayo pong lahat ay sama-samang tumayo. Let us worship the Lord in spirit and in truth. Amen. Pwede ba nating i-bless ang ating mga kasama sa umagang ito? Ng 2 thumbs up. Come on. Let's bless. Hallelujah. I believe that the Lord's Day is the best time that we can worship. Amen. As the Bible says in John 1:29, John says, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Tayo pong lahat dito ay tinubos ng ating Panginoong Hesus. Amen. Jesus is the Lamb of God. That's why He is worthy of all praise. Amen. And this morning, may I encourage you, kabiyaya, to see Jesus as He is, as a Lamb who takes away the sin of the world, who died for our sins. Let us worship Him in spirit and in truth. Thank you, Jesus. Lord, you are worthy of all praise. We will worship the Lamb of glory. We will worship the Lamb of glory. We will worship the King of kings. We will worship the Lamb of glory. We will worship the King. Sing it again. We will worship the Lamb of glory. We will worship the King of kings. We will worship the Lamb of glory. And we will worship the King. And with our hands lifted high, we will worship and sing. And with our hands lifted high, we come before you rejoicing. With our hands lifted high to the sky, as the world wonders why, we'll just tell them we're loving our King. Oh, 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 oh. We will worship the Lamb of glory. We will worship the King of kings. We will worship the Lamb of glory. We will worship the King. And with our hands lifted high, come on church, we will worship and sing. And with our hands lifted high, we come before you rejoicing. With our hands lifted high to the sky, as the world wonders why, we'll just tell them we're loving. For the last time. And with our hands lifted high, we will worship and sing. And with our hands lifted high, we come before you rejoicing. With our hands lifted high to the sky, as the world wonders why, we'll just tell them we're loving our King. Oh, 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 we'll just tell them we're loving our King. Oh, 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 we'll just tell them we're loving our King. Yes, Lord, thank you, Jesus. Come on, church. Let's clap our hands to the Lamb of God, the King of kings and the Lord of lords. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Let's continue to enjoy the presence of God. Thank you, Jesus. There is none like Jesus. Amen. Come on, let's continue to worship the Lord.
Let's have our hands. Woo! Hallelujah. Thank you, Jesus. You're worthy of all praise. Come on, let's sing. For the praises of man, I will never ever stand. For the kingdoms of this world, I never give my heart away, but shout my praise, my allegiance and devotion, my heart's desire and all emotion. Though they serve the man who died upon the tree. Only a God like you could be worthy of my praise and all my hope in thee. To only the King of all things, yes Lord, to bow my knee and sing, give my everything. Only a God like you could be worthy of my praise and all my hope in thee. To only the King of all things, to bow my knee and sing, give my everything. To only my Maker, my Father, my Savior, Redeemer, Restorer, Rebuilder, Rewarder. To only a God like you, to I give my praise. Hallelujah. Praises of man. Come on, let's sing. I will never ever stand for the kingdoms of this world. I never give my heart away, but shout my praise, my allegiance and my devotion, all emotion. Man who died upon the tree, yeah. Only a God like you, come on, could be worthy of my praise and all my hope in thee. To only the King of all kings, to bow my knee and sing, give my everything. Only a God like you could be worthy of my praise and all my hope in vain. To only the King of all kings, to bow my knee and sing, give my everything. To only my Maker, my Father, my Savior, Redeemer, Restorer, Rebuilder, Rewarder. To only a God like you, to I give my praise. I give my praise. Thank you, Jesus. Only you, Lord. Only a God like you. Only a God like you. Only a God like you. Give you praise. Only a God like you. Only a God like you. Only a God like you. Give you all our praise. Only a God like you. Only a God like you. Sing again from my heart. Only a God like you. Only a God like you. Only a God like you. To only my Maker, my Father, my Savior, Redeemer, Restorer, Rebuilder, Rewarder. To only a God like you, do I give my praise. I give my praise, Lord. I give my praise. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Jesus, you are our Redeemer, our Restorer. You are our Abba Father. Thank you, Jesus, for loving us unconditionally. Thank you
for your dying on the cross. You are not worthy because of your great love. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Let's lift our hands to the Lord. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught me, yes, Lord, above all. Thank you, Jesus. Sing again from my heart. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Come on and sing. Crucified, yes, Lord, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught me above all. Crucified, yes, Jesus, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught me above all. For the last time, church. Crucified, you laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught me above all. For the last time.
the ground. You took the fall and taught me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught me, yes, Jesus, above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall. Thank you, Lord. Taught me above all. Jesus, let's clap our hands to the Lord. You took the fall. Jesus, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You took the fall. Lord, you are rejected by men. You are despised. You are bruised for our iniquities. Chastisement of our peace was upon you, Lord. By your stripe we are healed. We are the righteousness of God in Christ, because you took the fall. Thank you, Lord. Can we sing this song again? Jesus, you are crucified. Crucified, you laid behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose, yes, Lord, trampled on the ground. You took the fall. You took the fall. Taught me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall, thank you, Lord, and taught me above. Praise. Thank you, Jesus. Worthy is the Lamb. Come on, church, let's shout hallelujah. Jesus, you are worthy of all praise. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. The only reason you live is to die for our sins. Thank you, Jesus. We are yours forever. Salamat po. Sa tuwing nakikita namin ang krus, Panginoon, nakikita namin ang biyaya mo sa aming buhay. Hindi kami karapat-dapat, pero salamat sa iyong kagandahang loob, sa iyong biyaya, Panginoon. We are the righteousness of God in Christ. Thank you. Thank you, Father. It's all about you, Jesus. Bring you back all the glory, honor, and praise. In the mighty name of Jesus we pray. And everybody shout, amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Purin po ang Panginoon. Tayo po yung mga kaupo. Praise the Lord. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, give him praise, give him praise, give him praise. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord.
Everybody shout hallelujah. Let's give the Lord a clap of praise. Thank you, Jesus. Well, how are you today? All is well. Pakibati po ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored of God. Do you believe that? Do you always believe that? Do you confess that every day? We should. Let's do that today. Everybody say, I am Charito. I am blessed and highly favored. I am a child of God. Let's give the Lord a clap offering. Hallelujah. Thank you, Jesus. Well, praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening, mga kabiyaya. Anumang oras nyo napapanood ang broadcast na ito. Ako po si Bishop Emmy. Ito po ang worship online ng The Lord's Community and EMI Community. And also, joining us online, the EMI Online Season 5 students from different parts of our country, Luzon, Visayas, and Mindanao. And also, joining us from over 40 international locations. Welcome everyone! Welcome everyone! Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! More intentional learning. Learn more and learn it more. If you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the See First button and turn on your notification. And if not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Meron po tayong bago sa social media platform, mga kabiyaya. Para po sa mga TikTokers nating mga kabiyaya, please follow Bishop Emmy on TikTok. Ito po ay para sa ating nuggets of grace, pira-pirasong biyaya para sa pang-araw-araw na buhay. Mapapanood nyo rin po ang Nuggets of Grace sa Reels platform ng Facebook. Real Grace Nuggets on Reels. Don't forget to like and share po sana, mga kabiyaya. Hindi naman po kayo others. Pagtulungan po natin ikalat ang mensahe ng biyaya sa pamagitan po ng platform na ito. Piece by piece, we are reaching them one by one. Real Grace Nuggets on Reels. Please prepare your communion elements because at the end of this message, we will together do a Holy Communion. Sama-sama at sabay-sabay po nating ipagdiriwang ang tagumpay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo sa pamagitan ng banal na komunyon. Ang ostya ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan. Ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, ang ating mga kasalanan ay napatawad na. Sa pamagitan ng kanyang bugbog na katawan, ang ating mga sakit ay pinagaling na. And if you are sick in your body and you are watching this broadcast today, let me be the first one to encourage you. Today is your healing day. Can we say that together? Today is your healing day. One more time. We believe that with all of our hearts here at EMI, that today is your healing day. Today is your blessing day. Today is your miracle day. Today is your healing day. If you believe that, say amen. Let's give the Lord a clap of praise for that. Let me also encourage you to worship the Lord with your offering, as it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. Palagi ko po itong sinasabi sa inyo tuwing linggo, mga kabiyaya.
at sana hindi po kayo napapagod ito marinig dahil kung ako naman ang tatanungin po ninyo, hindi po ko napapagod palaging ipaalala ito sa inyo. Nang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay hindi po pagbibigay ng kontribusyon, hindi po pagbibigay ng donasyon, hindi po pagbibigay ng ayuda, lalo tigit, hindi po pagbibigay ng limos. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay isang pagsamba. Genesis 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we ask you to worship the Lord with your offering. Because the truth is, you are not just watching a broadcast. You are worshiping the Lord with us, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Palaging tandaan, mga kabiyaya, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay mahalaga at makakatulong. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay dapat bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us online. Thank you for watching this broadcast. Thank you also for inviting your friends and sharing this grace-filled and life-changing broadcast. From our hearts here at EMI, much, much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, if you are near our worship center here at the very entrance of NLEX, Valenzuela exit, Paso de Blas, Valenzuela City, we would like to invite you to come and worship the Lord with us in one of our 4 services here at EMI. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., and 3 p.m. Come, join us, and experience the difference. Thank you so much for joining us via online. Maraming salamat din po, mga kabiyaya, sa lahat ng naparito sa oras na ito, sa loob ng bulwagang ito, para sambahin natin ang Panginoon sa spirito at katotohanan. Palakpakan po natin ang Panginoon. One more thing for our EMI Online Season 5 students who are joining us today. Don't forget to check your attendance at EMI Season 5 classroom. You can see the link on your screen. Please like and comment present. Don't forget to indicate your location. Also, remember to do your live application paper, LAP, after the broadcast. Maraming salamat po, mga kabiyaya. Palakpakan po natin ang Panginoon. We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 84. For EMI Online Season 5 students, this is your session 7. Today, we are going to continue our discussion on understanding biblical discipleship, Part 4. Let's pray. Let's commit this first to the Lord. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you so much for these beautiful people who came here today. Thank you so much for the beautiful people who are watching this broadcast today. Thank you for this beautiful day. We commit to you this learning time as we always do, and even as we always pray. Everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father,
only in the name of your Son, our Lord and Savior Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise. Now, let's do a very quick review. Maraming mga katotohanan na po tayong na-cover dito po sa series na Biblical Discipleship. We're not going to explain this again, but we need to refresh our memory. Alam nyo naman po mga kapatid, pagkalipas ng isang linggo, maraming bagay na hindi na po natin natatandaan dahil sa dami ng ating mga alalahanin sa buhay at kasama na rin ang dami ng mga bayarin sa buhay. Masaya po ba kayo sa Panginoon? Sabihin mo sa iyong katabi, ako'y masaya sa Panginoon. Dapat lagi lang masaya. The joy of the Lord is our strength. Can you say amen? Now let's do a very quick review. We already answered 3 important questions. And the questions are, what is a disciple? What is discipleship? And what is biblical discipleship? We're not going to discuss this again. We already did. And we need to just refresh our memory. A disciple is a believer who is engaged in a continuing learning. We also learn in this series what discipleship is not. Discipleship is not a program, it is not a curriculum, and it's not a system, it's not even an event. Please keep that in your mind. So, what is it? Discipleship in general is a continuing cycle of learning and producing learners. Dapat tandaan, huwag tumigil sa production ng mga learners. Dahil kapag wala na pong learners, tumigil ang production ng mga learners, hindi po natin maisa sa katuparan ang Great Commission. Nang sabi ng Panginoon, as you are going, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe everything I have commanded you, and lo, I am with you always, unto the very end of the age. Yun po yung Great Commission na tayo inutusan ng Panginoon gumawa ng mga alagad. Mangyayari lang po yan kung tuloy-tuloy ang paglikha ng mga mag-aaral o learners o sa ibang salita, disciples. What is biblical discipleship in particular? I already gave you 3 solid answers from the Word of God. Number 1, it is a biblical command. Number 2, it is primary in the church. Number 3, it is a conscious awareness of the cross. And today, we are going to add one more. We believe that biblical discipleship is a way of life. Write it down. Number 4, it is a way of life. Biblical discipleship is a way of life. By this, we mean it is a kind of philosophy of life that answers 3 important questions. And the questions are, when does discipleship begin? How does it continue? Where does it lead? Kailan nagsisimula ang discipleship? Paano ito nagpapatuloy? At saan ito humahantong? Ito ang magiging talakayan po natin sa araw na ito upang maunawaan po natin that biblical discipleship is a way of life. Let's begin. Biblical discipleship is a way of life. Number 1, discipleship begins by accepting Christ. Dito nagsisimula
ang pag-aalagad. Ang isang tao ay tumanggap kay Kristo. Dahil tandaan po natin, you cannot be a disciple unless you are a believer. And if you are a believer, because you have accepted Christ into your heart. John chapter 1 verse 35, following verses. The following day, John, referring to John the Baptist, John was again standing with two of his disciples. As Jesus walked by, John looked at him and then declared, "Look, there is the Lamb of God." Then John's two disciples turned and followed Jesus. Ito po ang first encounter ni Andrew kay Jesus. Ang isa sa dalawang alagad ni Juan Bautista na nakarinig ng deklarasyon ni Juan Bautista, "Look, the Lamb of God," ang isa po doon ay si Andrew. Andrew's first encounter with Christ was standing spellbound, hearing John the Baptist made a powerful declaration about Christ when he said, "Behold, the Lamb of God." Tandaan po natin mga kabiyaya na ang deklarasyon ni Juan Bautista ay tungkol kay Kristo bilang kordero ng Diyos. Ito ay tumutukoy sa kanyang kamatayan sa krus. Dahil ang kordero ng Diyos ay ang handog ng Diyos sa dambana doon sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo. This refers to the sacrifice of Jesus on the cross, His sacrificial death. This refers to the finished work. This refers to the message of the cross, which is very fundamental with regards to evangelism. Very important also to remember that when Andrew heard the declaration, Andrew believed the declaration. Narinig niya, maliwanag ang deklarasyon ni Juan Bautista. Narito ang kordero ng Diyos. Nang ito'y kanyang marinig, ito'y kanyang pinaniwalaan. Bisa, paano natin masisiguro na pinaniwalaan ni Andres ang kanyang narinig? We believe that because the Bible clearly indicates that when Andrew heard the declaration, he and his friend followed Jesus, as indicated in verse 37 na binasa po natin kanina. Maliwanag din po ang teaching ng Bible. Faith without work is dead. Sabi po sa James chapter 2 verse 26. Sa makatwid, nang marinig niya po ang deklarasyon ni Juan Bautista tungkol sa kung sino si Kristo, na siya ang kordero ng Diyos, dinapuan siya ng pananampalataya. Remember, faith comes by hearing the word. When Andrew heard the declaration, he received the faith inside him, and then he acted it out. At sinimulan niyang sumunod kay Jesus. Ang pananampalatayang walang kasamang gawa ay patay. Hindi po dinadagdagan ng gawa ang pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay gumagawa. Hindi mo kailangan lagyan ng gawa ang pananampalataya para ito'y maging tunay. Ang tunay na pananampalataya ay kusang gumagawa. Kaya hindi po kailangan pilitin ang taong sumunod kay Jesus. Hindi mo kailangan takutin, hindi mo rin kinakailangan suhulan. Dahil kung tunay ang kanyang pananampalataya kay Jesus, kusa siyang susunod kay Jesus. Kagaya ng ginawa ni Andrew at ng kanyang kasama,
nang sila'y magkaroon ng pananampalataya kung sino si Jesus, na siya ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng buong mundo, si Andres at ang kanyang kasama ay sumunod kay Jesus. The word followed in this verse comes from the Greek word akoulotheo. And what is even more interesting, it was written in the aorist tense, meaning it is a definitive action. It implies that this is a once-for-all act. Ibig sabihin, hindi pabago-bagong pagpapasya. Remember the old song, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. No one go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Nang si Andres at ang kanyang kasama ay magpasyang sumunod kay Jesus, hindi na sila tumalikod kailanpaman. Yan ang tunay na pananampalataya. Tandaan po natin, ang mga tunay na nananampalataya kay Jesus ay mananatili. Hindi dahil malakas sila, kundi dahil malakas ang biyaya ng Diyos. Higit ang biyaya ng Diyos sa anumang ating kahinaan. Sapagkat kung sakali sa ating pagiging tao, makabitaw man tayo, hindi tayo bibitawan ng ating Panginoon. Give Him praise for that. Hallelujah to the Lamb of God. Ang tagpo na binasa po natin ay naglalarawan ng ating karanasan kay Kristo. This portrays our encounter with Christ. Tulad ni Andres, narinig niya ang deklarasyon, nagkaroon siya ng pananampalataya. Likewise, we have heard the proclamation of the gospel. At nung marinig po natin ang proclamation, nagkaroon tayo ng faith. Because the Bible says faith comes by hearing the word of Christ. Nung marinig natin ang mabuting balita tungkol sa tinapos na gawa ni Kristo, dinapuan tayo ng pananampalataya. Naniwala tayo sapagkat dumating sa atin ang pananampalataya ni Kristo at tayo ay sumunod kay Kristo. Hindi ba't katulad din ang nangyari kay Andrew? Ganon din ang ating karanasan. Katulad ng karanasan ni Andrew. Tandaan po natin mga kabiyaya, everything about discipleship begins with accepting Christ. You cannot be a disciple without becoming a believer. And this begins by accepting Christ. Tandaan, ang pag-aalagad ay nagsisimula sa pagtanggap kay Kristo. Narinig ni Andres ang proklamasyon, dinapuan siya ng pananampalataya at siya po'y sumunod kay Kristo. The question I need to ask is this: have you accepted Christ? Tinanggap mo na ba si Kristo? Dahil kung hindi mo pa siya tinatanggap, will give you the opportunity bago matapos ang broadcast na ito o bago matapos ang service na ito para sa lahat ng narito sa bulwagang ito. Kung kayo po'y baguhan o kayo po ay aming panauhin sa oras na ito at hindi nyo pa tinatanggap ang Panginoong Hesus, will give you the opportunity. And for you who are watching this broadcast, you may be watching this broadcast for the first time at hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Hesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, will give you that opportunity before this broadcast ends. Sapagkat napakahalaga po that dito magsimula ang lahat ng bagay. The moment you receive the Lord Jesus into your heart,
you become a child of God. Sabi ng John chapter 1 verse 12, lahat ng sa kanya'y tumanggap ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos sa makatwid baga, yaong sumasampalataya sa kanyang pangalan. Bakit sa kanyang pangalan? Walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit, sukat ikaligtas ng tao, maliban sa pangalang Jesus. Jesus ang pangalang nakapagliligtas. The moment you believe Jesus, you receive Jesus into your heart, you become His child. You become a true believer, and you are now on your journey into your discipleship. Biblical discipleship is a way of life. Number one, it begins by accepting Christ. Number two, discipleship continues through learning Christ. Matapos mong tanggapin ang Panginoong Jesucristo, ito'y magpapatuloy sa pamagitan ng pagkakatuto kay Kristo. Learning Christ, not just learning about Christ, but learning Christ Himself in a very personal way. That you will know Him in your spirit. You will know Him in your heart, and you will know Him in your mind, sapagkat i-reveal ng Panginoon ang kanyang sarili sa iyo. John chapter 1 verse 38 to 39. We're still in the story of Andrew. Verse 38. Jesus looked around and saw them. One of them is Andrew. Jesus looked around and saw them following. Remember, dalawa itong alagad ni Juan Bautista. Ang isa dito ay si Andrew. Ang isa ay hindi binanggit ang pangalan. Jesus looked around and saw them following. What do you want? He asked them. They replied, Rabbi, which means teacher, where are you staying? Verse 39, come and see, he said. It was about 4 o'clock in the afternoon when they went with him to the place, and they stayed there the rest of the day. Jesus asked the very basic question, what do you want? Anong gusto nyo? Sa King James, ang tanong ay, what seek ye? Hindi po tinanong, sinong hinahanap nyo? Anong gusto nyo? Now, this is a very basic question. Hindi tinanong, sino ang kailangan nyo? Sinong hinahanap nyo? Ang tanong, what do you want? Anong gusto nyo? O anong hinahanap nyo? Now, this is a very basic question of felt need. Lahat tayo ay merong felt needs. Pero hindi po ito ang real needs. Dahil meron dalawang klase ng pangangailangan, felt and real. Yun pong felt, ito yung nararamdaman natin, pero not necessarily ito ang kailangan natin. Kaya tinanong ni Jesus, what do you want? Because people follow Christ for many and different reasons. Kaya tinanong, anong gusto nyo? Sapagat may mga sumusunod kay Jesus dahil lang sa tinapay. Kaya gusto nyo ba ng tinapay? May mga sumusunod kay Jesus dahil lang sa kagalingan. Gusto nyo ba ng kagalingan? Gusto nyo ba ng kaunlaran? Na ang mga ito ay maganda. Pero hindi po ito ang ating pangunahing pangangailangan. Ang pangunahing pangangailangan ng tao ay makilala si Kristo na siya ang kordero ng Diyos
na makapag-aalis ng kasalanan ng buong mundo. Sapagkat ang pinakamalaking problema ng tao ay hindi tinapay, hindi pera, kundi kasalanan. Ang kasalanan ang naging dahilan kung bakit ang tao napahiwalay sa Diyos. At ang pakay ng ipinarito ni Kristo ay lutasin ang pinakamalaking problema ng tao. At ito'y problema ng kasalanan na hindi kayang lutasin ng relihiyon, hindi kayang lutasin ng sinumang Poncio Pilato. Tanging si Jesus lang ang makalulutas ng problemang ito, sapagkat walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit sukat ikaligtas ng tao maliban sa pangalang Jesus. Kaya ang tanong ni Jesus, what do you want? It was only a starting point. At least you know what you want. Anuman ang iyong pangangailangan ay kayang punuan ng Panginoon. Pero hindi lang ang iyong pangangailangan, maging ang pinakamalalim na kagustuhan ng iyong puso ay kayang ibigay ng Panginoon. Sapagkat ang sabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang sino mang kumain sa akin, hindi na magugutom. Ako ang tubig ng buhay. Ang sino mang uminom sa akin, hindi na mauuhaw. Ako ang ilaw ng buhay. Ang sino mang lumakad sa akin, ay hindi na lalakad sa kadiliman. Si Jesus lang ang sagot sa lahat ng pangangailangan ng sangkatauhan at sapat na si Jesus. What do you want? Jesus asked that question, what do you want? Andrew calls him rabbi, which means teacher, showing his willingness to start the learning journey. Tandaan, bago siya sumunod kay Jesus, siya po'y alagad na ni Juan Bautista. At ang sabi ni Juan Bautista, narito ang kordero ng Diyos. At ang sabi ni Andres, Rabbi, ito po'y nagpapakita na gusto niyang magsimula ng isang paglalakbay ng pagiging alagad. To start a learning journey. Tandaan, learning is a journey and it's not just an event. It is a continuing experience. Remember the Greek word meno, never ending. Hindi tumitigil ang journey na ito. Also, we can see in the story, Andrew asked him, where are you staying? Showing his willingness to start the learning journey immediately without delay. Mga kapatid, wag nang magpadaskol-daskol, magpasya ng mabilisan, maging mag-aaral, maging alagad, maging mag-aaral. Be a student, be a learner. Immediately, right now, pwede nang magsimula ngayon. Huwag hintayin ang susunod na season. Huwag hintayin ang susunod na school year. Huwag hintayin ang susunod na linggo. Even today. And even you who are watching this broadcast, you can start today. Be a learner today. Start your learning journey right now without delay. Also, we can see in the story that Andrew stays with him the rest of the day, showing his willingness to learn more and learn it more. To learn more is one thing, but to learn it more is another thing. Now, let me give you a live application.
So we know how to apply this. Hearing this, learning this, we need to apply this. Number one, start your learning journey when? Now. Not tomorrow. Not next week. Not next season. Not next school year. As in, now. Don't procrastinate. Don't delay. Start now. Joining the EMI Online Season 5 Learning is one of the surest discipleship application you can do. Join us now. Pero Bishop, na-miss out ko na ang start ng Season 5. It's okay. It's okay. What is more important is that you can join us. Even not being a regular student, you can start by being a special student. You can start by being a sit-in student. You can just try. At kung magustuhan mo ang mag-aral, meron pang susunod na season. Season 6, Season 7, Season 8, and it goes on. Wala na pong tigil habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon, patuloy tayo mag-aaral ng mga salita ng Panginoon. Can you say amen? And if you miss that, you can always join us even today. Join the Pastors Academy online via Google Classroom. Libre naman po yan. Tignan nyo kung meron pang slot available. Mag-register po kayo sapagkat matuto po tayo ng mga katotohanan ng salita ng Diyos. More particularly, ang first year po ay hermeneutics, grace-based hermeneutics. It is the science and art by which the meaning of the text is discovered. Sabi ng iba, para lang yan sa mga pastor. Hindi naman po. Para ito sa lahat ng full grace enthusiasts. Of course, primarily, dapat ang mga pastor ay mag-aral. Dahil yan ang mahigpit na habilin ni Apostol Pablo sa mga pastor. At ganun din po ang kanyang habilin kay Pastor Timoteo. 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Pero hindi lang mga pastor ang dapat mag-aral. Lahat ay pwedeng mag-aral. Kahit sino ay pwedeng mag-aral. Ang mga anak ng Diyos ay dapat nag-aaral. Nang sa gayon, tayo lumago sa mensahe ng biyaya. Can you say amen? Take down notes. Magsulat kayo ng mga bersikulo na nakikita nyo sa screen. Huwag kayong umasa sa inyong memorya. You will not remember everything. Remember the old saying, a weakest ink is stronger than the strongest memory. Sumulat. Magsulat. Isulat ang mga natututunan. Magkaroon ka ng notebook. At yung iba na medyo moderno ay ginagamit nila ang kanilang cellphone. Take pictures. Kinukunan nila ng litrato ang mga PowerPoints, ang mga verses na nakikita sa screen for their own personal consumption. Magtanong ka rin. Kung may opportunity, mag-PM ka kay Bishop Emmy kung may katanungan ka. At kung may pagkakataon, sasagutin ito agad sa pamagitan din ng PM. At kung kinakailangan sa pagtawag, gagawin para masagot ang iyong katanungan sapagkat kailangan magsimula ng mag-aral. Start your learning journey when? Now. Number 2, invest more time to learn more and learn it more. Learning requires time. Learning more
requires more time. Learning it more requires more time. That is what Andrew and his companions did. They stayed with Jesus the rest of the day. Nag-invest po ba sila ng time? Walang panghihinayang. They stayed with the Lord Jesus the rest of the day. Give time, create time, and if it is necessary, buy time. Sapagkat ang oras ay mahalaga. Hanggang may pagkakataon mag-aral ng mag-aral, mag-invest ng maraming panahon sa pag-aaral. Always remember that. Number 1, discipleship begins by accepting Christ. Number 2, discipleship continues through learning Christ. Number 3, discipleship leads to sharing Christ. Saan hahantong ang pag-aalagad? The ultimate destination of discipleship is sharing Christ. That is exactly what they did. Look at the story. John chapter 1 verse 40, following verses. Andrew, Peter's brother, was one of the two who heard what John had said and who had followed Jesus. Binanggit ko na sa inyo kanina na isa si Andrew doon sa dalawang alagad ni Juan Bautista na nakarinig ng declaration ni John the Baptist, at sumunod kay Jesus. Verse 41. The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, "We have found the Messiah, that is the Christ." The first thing Andrew did, first things first. Nakita niyo po yung primacy, nakita niyo po yung priority, yung pagiging number 1 na ibahagi si Kristo. May babahagi mo lang si Kristo sapagkat tinanggap mo na si Kristo. May babahagi mo lang si Kristo dahil natutunan mo na si Kristo. Natatandaan niyo po, they stayed with Christ all throughout the rest of the day. And after that, after learning Christ, they went out. And the first thing Andrew did was to find his brother and tell him, "We have found the Messiah, that is Christ." Look at the next verse, 42. Hindi niya lang sinabi, natagpuan na namin ang Kristo. Look at 42. And he brought him to Jesus. He brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, "You are Simon, son of John. You will be called Cephas," which when translated is Peter. Ang first encounter ni Simon kay Jesus ay dahil sa dinala ni Andrew si Simon kay Jesus. Si Simon ay kapatid ni Andrew. The first thing Andrew did was to find his brother. Sinabi niya sa kanyang kapatid, "Tol, natagpuan na namin ang Kristo, ang Mesiyas, ang tagapagligtas ng buong mundo." At hindi lang sinabi, dinala niya si Simon kay Jesus. My question is,
Have you shared Christ with others? I just want you to reflect on this. Mayroon ka na bang nabahaginan na ibang tao? Nasabi mo na ba yan sa mga mahal mo sa buhay? Nasabi mo na ba yan sa iyong kaibigan? Nasabi mo na ba yan sa inyong mga kamag-anak? Ang tungkol kay Kristo na hindi relihiyon, hindi simbahan, tungkol kay Kristo? Have you shared Christ with others? Sagutin mo yan sa iyong puso without raising hands. I want you to reflect on that. Another question I want you to think through is, have you ever brought someone to Christ? Meron ka na bang nadala na tao kay Kristo? Meron ka na bang naakay, nakaluluwa kay Kristo? Tandaan mo, na kaya ka nakakilala sa Panginoon dahil mayroong nagsabi sa iyo. May nag-akay sa iyo. Now it's your turn. Meron ka na bang nasabihan? Meron ka na bang naakay? Sapagat yan ay pagkakataon para sa iyo. Now, let me put it in a very practical question. Have you ever invited someone to your church? Meron ka na bang naimbitahan na pumunta sa inyong church? It could be a starting point. Sa church, makakarinig siya ng message of full grace. At least kung ayaw niya, hindi na siya magpapatuloy. Pero wag naman siyang mabigyan, wag naman po siyang maalisan ng pagkakataon na marinig niya. Bigyan natin siya ng pagkakataong marinig. Wag tayong magpasya para sa kanya. Hayaan mong siyang magpasya. Dahil may mga taong sa isip nila, hindi ko na imbitahin yung kaibigan ko, hindi naman sasama yung demonyo na yan. Paano mo naman nalaman? Paano mo naman nalaman? Kilala ko yon. Talagang grabe ang taong yon. Kahit imbitahan ko yon, hindi yon pupunta. Maaari, pero maaari din namang pumunta. Bakit ikaw ang nagpasya? Di subukan mo. I-try mo. At baka magulat ka. Walang demonyo na hindi kayang baguhin ng biyaya ng Diyos. Give Him praise, give Him praise, give Him praise. Have you ever invited someone to your church? Try it. It could be a starting point. Try to invite people to come to your church. One at a time. Imbitahan po natin sila na makarinig ng mensahe ni Kristo. Sapagkat sa simbahan, maring marinig nila ang mensahe ng tinapos na gawa ni Kristo. Magkaroon sila ng encounter with Christ. And the rest is history. Can you say amen? Who can you invite to your church? Let me give you a practical insight. Sino po ba ang pwede kong imbitahan sa church? Who can you invite to your church? Number one, unbelievers. Yan ang unang target. Kung may mga kilala kayong unbelievers sa inyong workplace, sa inyong neighborhood, sa inyong mga relatives, just invite them. They may say no, but invite them again. Remember, they will never say no forever. They may say yes, at least for the last time. Di naman laging tatanggihan. Baka sa hiya na lagi mong iniimbita, pagbigyan ka. Isang beses lang. At yung isang beses na yon ang naging turning point ng lahat ng bagay. Sapagkat merong pinagsimulan. Para kay Andres,
Ang naging simula lang ay nung marinig niya ang deklarasyon ni Juan Bautista. Narito ang kordero ng Diyos. It was the beginning. Sinong makakapagsabi na yung linggo na inimbitahan mo siya, yung pastor ay nagpatanggap. At yun ang simula ng kaibigan mo ay nakakilala sa Panginoon. Ang tatay mo, ang nanay mo. Alam ko, noong nakaraang simbang gabi, may mga naimbitahan na mga mahal sa buhay, magulang, kapatid. Narinig nila ang gospel of grace. Karoon sila ng opportunity to receive Jesus. Ako'y gulat na gulat. Sapagkat pagkalipas ng Pasko, pumasok ang bagong taon, January, February, March na po, nakikita ko silang nagsisimba linggo-linggo. Nauuna pa sila doon sa nag-invite sa kanila. Yung nag-invite, uma-absent. Yung dating in-invite, hindi na uma-absent. Pag na-first love ka sa Panginoon, hindi ka natitigil. Magpapatuloy ka sa paglilingkod sa ating Panginoon. Give them the opportunity. Number 1, unbelievers. Number 2, unbelieving believers. Bishop, ano ibig sabihin ng unbelieving believers? Ito po ang tawag sa mga mixture. Sila po ay mga naturingang believers, pero unbelieving believers dahil hindi sila naniniwala sa message of full grace, sa message of the finished work of Christ. Pero sila po ay mga naturingang mga Kristiyano, naturingang mga believers, pero hindi pa po naniniwala sa full grace. You can invite them so they can hear the message of full grace. Mahalaga po yun, sapagkat napakahalaga ng message of full grace. Experience the difference. Ika nga, sabihin mo, invite ka ta sa church namin. Christian ako. Oo naman. Pero baka hindi mo pa narinig ang message of full grace. Try it. Subukan mo. Kapag walang pinagkaiba at tingin mo parehas lang, just go ahead, my friend. I will not invite you anymore. Pero wag mo namang masabi, pare, tagal-tagal mo na pala dyan. Araw-araw tayong magkasama sa opisina. Araw-araw tayong magkasama sa pabrika. Di mo man lang ako naanyayahan. Dahil akala natin, Christian na siya. Maari. Pero maaring hindi. Kristiyano lang sa pangalan. Tawag doon, nominal Christian. Pero wala siyang encounter with Christ and His finished work. You can also try to invite them, unbelieving believers. Number 3, unchurched believers. Ito po yung mga believers na wala pang church. Mahalaga po ang church. Hindi pwedeng wala kang church. You need a community where you can be part of. Pag wala kang church, para kang basketball player na wala kang team. Kahit magaling kang maglaro, hindi ka makakalaro dahil wala kang team, wala kang koponan. You may be very talented. You may be very skillful. You may be very rich, pero walang paglalagyan ang iyong kayamanan. Walang mapaglalagyan ang iyong kaloob. Walang mapaglalagyan ang iyong talento, talino, husay at galing. You need to be part of the church. Kaya kung may kilala kayo na wala pang church na pinupuntahan, o kaya parang grasshopper. Ano yung grasshopper? Tipaklong, talon dito, talon doon, talon doon, talon dito, kung saan-saan. Tipaklong ang tawag dyan. Mga tipaklong na Kristiyano, patalon-talon. Wala pang permis na simbahang pinupuntahan. O kaya naman, wala pa siya sa full grace church.
you may want to invite them. Sabi mo, attend ka dun sa church namin. I-try mo. Total, wala ka pa namang church na pinupuntahan. Wala pa namang full grace church na pinupuntahan. O wala ka pa sa full grace church. We would like to invite you to come and try. Pagkatapos mong subukan at hindi mag-work, feeling mo hindi ka bagay para doon o hindi ka mag-fit, okay lang. Hindi masira ang pagkakaibigan natin. Hindi masira ang negosyo natin. Hindi masira ang ating samahan. Pero at least wag mo lang masabi, di man lang kita inimbitahan. Kasi doon sa church namin ay naituturo ang mensahe ng biyaya. Lumalago kami. Baka sakali kasing gusto mo rin, ini-invite ka lang namin. So, number 1, unbelievers. Number 2, unbelieving believers. Number 3, unchurched believers. Referring to no church or not yet in a full grace church. Let me give you this warning. Do not invite full grace believers who already belong to a full grace church. Ulitin ko po. Do not invite full grace believers who already belong to a full grace church. Tagalugin ko po. Huwag nyo nang imbitahan ang mga full grace believers na mayroon na pong full grace church. Bakit, Bishop? Dahil pag ginawa nyo yan, ang tawag dyan, pirating. Pinapirate nyo po sila para lumipat sa church nyo. Hindi po yan magandang patutuo. Sinasaktan natin yung mensahe ng biyaya. Hindi tayo nakakatulong doon sa mensahe ng biyaya. Dahil hindi naman kayo dumadami dahil mayroong nako-convert. Dumadami lang kayo dahil may mga lumilipat by way of pirating. Pinapirate, alam ng may church, nasa full grace church na, tapos iimbitahan pa. Hindi po yan tama. We do not practice that in our community. Ang pwede lang nating imbitahan ang mga unbelievers, mga mixture, at yung mga believers na wala pang church. Pero kung alam nyong nasa full grace church, hayaan nyo na sila doon. Encourage yung mag-serve kay God. Mahalin ng pastor. Sumunod sa Panginoon. Can you say amen? Walang perfect na local church. Kang lahat ng church ay mayroong strength and weaknesses. So kung doon siya nilagay ng Panginoon, hayaan nyo na siya ron. Huwag nyo na siyang dalhin sa iba sapagkat ang Panginoon ng buong simbahan. Can you say amen? Bawal ang pirating. So let me define what is pirating. Ito po mga pirata. Pirating is an act of stealing church members and leaders by offering them money and or position to transfer. Ayan. Yan po ang pirating. Ganito ang lingwahe ng mga pirata. Doon ka na sa amin. Diyan hindi ka napapansin. Ano ka? Kulang sa pansin? Kaya yung mga kulang sa pansin, madali nga. Doon ka na sa amin. Maging pastor ka. Diyan hindi ka maging pastor kahit kailan. Pirating yon. Doon ka na sa amin. May allowance. Diyan walang allowance. Gutom. Doon sa amin. Konting kaskas lang ng gitara mo. Puno ang pitaka mo. Kaya meron pong offer. Doon sa amin, sisikat ka. Doon sa amin, makatayo ka sa pulpito. Ay, malaki na yung church dyan. Di ka na mapansin dyan. Hindi ka na mapansin dyan. Doon sa amin, mapapansin ka.
Mga kapatid, kung ang opera ay position, opera para lumipat, pirating po yun. That is not a good practice sa community ng mga believers. You're hurting the church, you're hurting people, you're hurting pastors, you're insulting the work of God, and that is not good. Alam niyo kung sino mga gumagawa po niyan? Mga desperate people. Sa kagustuhan sa isang magdamag, magkaroon agad ng simbahan. Sa isang magdamag, magkaroon agad ng workers. Samantalang yung ibang mga pastor, lumipas ang 5, 10, 15, 20 taon na nagtsaga, tinuruan ng mga miyembro para maging givers, maging workers, maging servers. Pero sinikwat lang ng mga ganid upang maitayo ang sariling pangarap. Hindi po yan makakristyanong pamamaraan. We do not do that in our community. Sa ating community, we have at least over 1,000 people here, including all our outreaches and extensions. We do not offer anything to anyone, position man or money. Lalo na money, wala kaming ma-offer niyan. Position, wala kaming ma-offer niyan. Kung kayo ay nandito sapagkat dinala kayo ng Panginoon sa community na ito, and we rejoice with you. Can you say amen? Palakpakan si Lord. Hallelujah. Amen. At doon po sa mga kapwa ko pastor, yan po ay isa katuparan natin. Si Bishop Emmy po kasi ay overseer ng mahigit sa 1,000 pastor sa buong Pilipinas. Yan po ay napag-uusapan namin sa Full Grace Pastors Fellowship. Na kung minsan, member na ng Full Grace Church dahil nalamang lapu-lapu, alam niyo ibig sabihin? Lapu-lapu, mahal na klasing isda, ay pinapalipat doon sa isang church na parehas naman silang Full Grace. Hindi po yan maganda. Hindi po yan discipleship. Yan po'y pirating. Hindi po yan maganda. Pero yung iba naman, pagka gurami, alam niyo yung gurami, o kaya butete, ayaw. Gusto nila yung lumba-lumba. Gusto nila yung lapu-lapu. Gusto nila yung mga talented, nakakatugtog na, nakakakanta pa, nakakapangaral pa, etc., etc., at may pera pa, at pogi pa. Sama ng lahat. Yun ang pinag-iinteresan nila. At hindi ka nakakatulong sa kabuuan ng cost of the gospel. In fact, you're hurting relationship, you're hurting the Church of Jesus Christ as a whole, and you're hurting your fellow pastors. Magkakaroon ka siguro ng marami-raming membro, pero magiging kaunti ang iyong kaibigan. Magkakaroon ka siguro ng marami-raming membro, pero liliit ang iyong mundo. And at the end, you will not be very happy. At the end, ang mahalaga, may share natin ang gospel sa buong mundo. At kung saan man silang church dali ng Panginoon, masaya tayo dahil ang mahalaga, nagpapatuloy sila sa ating Panginoon. Give Him praise. So tandaan, ulitin ko, do not invite full grace believers who already belong to a full grace church. Discipleship leads to sharing Christ. Yan lang ang focus ng discipleship, sharing Christ. That's what Andrew did. He shared Christ to his brother Simon. He told him about Christ. And he brought him to Christ. Pero ito po ang matatanda natin sa storya na ito. Andrew did not become famous as his brother Simon. Ang sumikat ng husto ay si Simon Peter. Hindi po si Andrew. Kakaunti lang
sa bahagi ng istorya sa Bible na nabanggit si Andrew. Pero si Simon Peter, ang daming bahagi. Simon Peter, Simon Peter, Simon Peter. Pero make no mistake about it. Kaya tayo merong Simon Peter dahil merong Andrew. Sino nagdala kay Simon Peter kay Jesus? Si Andrew. Ganyan po talaga ang hiwaga ng buhay. Kung minsan, yung dinala mo sa Panginoon, ang ginamit ng Panginoon mightily in the kingdom. But it's okay. Huwag mainggit. Huwag maghinanakit. Sapagkat hindi yan tungkol sa atin. Tungkol yan sa Panginoon. Ang importante, nagawa mo yung parte mo na nadala mo siya sa Panginoon. Take note, Peter became very, very famous. Siya po yung first evangelist ng Book of Acts chapter 2. Very, very famous. Si Andrew, not so very famous. Pero again, just imagine the possibility na kung ikaw si Andrew at ang nadala mo sa Panginoon ay naging mighty tool in the hands of God. Imagine yung nadala mo sa Panginoon naging pastor. Yung nadala mo sa Panginoon ay naging evangelist, naging missionary. And the possibility is absolutely endless. Can you imagine? Yung reward ay mapapasa iyo sapagkat inakay mo sa Panginoon ang taong nagamit ng Panginoon. Sapagkat sa banal na kasulatan, always remember, mayroong nagtatanim, mayroong nagdidilig, ang Diyos ang nagpapatubo. Maaring ang parte mo ay magtanim. Maaring ang parte mo ay magdilig. Parehas po yan gagantimpalaan ng Panginoon. Pero hindi kayang gawin ng nagtanim at ng nagdilig ay ang magpatubo. Ang Diyos lang ang makagagawa nito. So at the end, by His grace, for His glory, shout amen. I got saved when I was 8 years old. I can never forget that day. April 4, 1974. Daily Vacation Bible School. Anak po ko ng pastor. Ang tatay ko po ay pastor, pero hindi automatic dahil ang tatay mo ay pastor, ligtas ka na. O ikaw ay anak ng Diyos o apo ng Diyos. Walang apo ang Diyos. We need to have a personal relationship with God. I remember that day. Ang teacher po noon ay si Teacher Tina. Maring hindi nyo po siya kilala at maring hindi nyo na po siya makikilala. At hindi ko po alam kung nasa na siya ngayon. Si Teacher Tina ang ginamit ng Panginoon upang sa pamagitan ng Daily Vacation Bible School ay tanggapin ko ang Panginoon sa aking puso bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas at the age of 8. I was 8 and I became a pastor when I was 18. And I am over 50 years old now. And I'm still serving the Lord with my wife, Pastora Jo, with my children, with my whole family, together with the Lord's community and EMI ministry without any regrets. Hindi po nangyari lahat yon kung wala yung tagpo ng isang hapon na umaten ako ng Daily Vacation Bible School. Na kaya naman ako nakapunta dahil pinapunta kami ng aming mga magulang. It was the turning point. Hindi nyo makikitang tatayo sa entablado si Teacher Tina. Pero with the limited platform we have, with the broadcast we have, may mga nakakakilala kay Bishop Emmy, Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Kahapon lang ay nandun kami sa isang house dedication. We were very, very surprised.
Dahil nagulat kami, nagbababaan yung mga tao sa hagdanan at tuwang-tuwa po sila makita si Bishop Emmy for the first time. For the first time. Dahil nanonood sila ng broadcast. Sabi pa ng isa, wow, lahat po kami ay fans ni Bishop Emmy. Fans club? Sikat yarn? Nabanggit ko po yun, hindi para itaas si Bishop Emmy. Naiisip ko lang po, mga kapatid, na may mga first time na na-meet namin sa Dubai, sa Sharjah, sa Japan, sa Australia, sa Vietnam, sa Malaysia, Luzon, Visayas at Mindanao. Na kaya lang po nangyari ang mga ito dahil meron po tayong broadcast. May mga tao nagtatrabaho sa likod ng broadcast na hindi nyo nakikita. For they work so hard. Yung team na nagtatrabaho para masiguro maganda ang recording, maganda ang broadcast, makarating sa kanila ng malinaw ang mensahe. Ang nakikita lang nila ay si Bishop Emmy. Pero hindi nila nakikita ang marami sa likod na nagtatrabaho. Ang The Lord's Community na matapat na nagbibigay para ma-provide ang pangailangan ng broadcast. Napakarami po nila. Maring hindi ko mabanggit ang pangalan sapagkat alam ko, kilala sila lahat ng Panginoon. But you know them very well. Sinasabi ko po, lahat ng nangyayari sa buhay natin ay kabit-kabit sapagkat lahat ito'y kasama sa magandang plano ng Diyos. Hindi aksidente na nandito kayo. Hindi aksidente pinagtagpo ng Diyos ang ating mga landas sapagkat may magandang plano ang Diyos. Give Him praise for that. Amen. Thank you so much. Sa production staff, thank you so much. Pastora Jam, thank you. Brother Jed, the banana, and the full-time workers who work so hard para every time ang broadcast ay dumating sa inyo ng maayos, kayong nanonood sa broadcast. Ito yung sinasabi ko sa inyo, na maring hindi nyo nakita si Andrew. Baka nakita nyo lang ay si Simon Peter. Pero walang Simon Peter kung walang Andrew. Walang Bishop Emmy kung walang Pastora Jo na laging nandiyan to support throughout. Be there. Wala pong Bishop Emmy kung wala pong The Lord's Community, walang EMI community sa iba't ibang panig ng mundo. Na maaaring hindi nyo nakikita tuwing may broadcast. Wala pong Bishop Emmy kung wala pong Teacher Tina when I was 8 years old na nag-share ng gospel. Naunawaan niyo po ba ibig kong sabihin? Naunawaan niyo po ba ibig kong sabihin? Palakpakan po natin ang Panginoon. My whole family, Team Bishop, is very, very, very supportive to the call of God. Thank you. Sa aming mga anak. Si Doc Eswi, ang aming panganay na anak. Meron po akong isang manugang. Isa pa lang. Malapit na maging dalawa. Meron po akong 2 apo. Kasama po namin na naglilingkod sa Panginoon. Salamat. Wala po yan. Kung wala po kami mga magulang na very supportive sa amin para ito'y maging posible. Nakikita niyo po ba ang magandang kamay ng Diyos?
Nakikita niyo po ba ang kabuuan na walang aksidente? Lahat pinagtagpi-tagpi ng Diyos. Lahat hinabi ng kanyang mayamang biyaya sapagkat maganda ang plano ng Diyos. Maganda ang plano ng Diyos. Amen. Hindi aksidente. Lahat ay kasama sa magandang plano ng Diyos. Can you say amen? Lahat po yan ay sinabi ko sa inyo para makita niyo ang larawan na maring hindi niyo na makikilala si Andrew. Pero sa tuwing pinakikilala si Andrew, pinakikilala po siyang laging naglalapit ng tao kay Jesus. You know the story of 5 loaves and 2 fish in the Bible na pinarami ng Panginoon? Alam niyo po ba kung sino ang nagdala nung 5 tinapay at 2 isda? Isang batang hindi kilala. Alam niyo po ba kung sino ang nagdala kay Jesus ng batang hindi kilala? Si Andrew. I'll show you the verse. John 6:8-9. My last verse. Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. Here's a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. Makinig po. Hindi na natin makikilala ang batang ito. Doon ninyo sa langit makikilala kung sino ito. Oh, ikaw pala yung batang binabasa namin sa Bible. It's a good time na makilala natin siya. Maaaring hindi nyo rin po makikilala kung sino si Andres. Pero alam nyo po ba na laging alam natin ang istorya na merong 5 tinapay at may 2 isda, pinarami ng Panginoon at marami ang napagpala. Amen? Katulad tayo ng 5 tinapay at 2 isda, na kapag nailagay sa kamay ng Panginoon, dadami at maraming matutuwa. Nakakatuwa ka. Nakakatuwa ang inyong pagsuporta. Nakakatuwa ang inyong pagbibigay. Nakakatuwa ang inyong panalangin. Pero hindi na po natin malalaman ang istorya. Bago nagkaroon ng malaking katuwaan, merong isang tao na nag-imbita sa iyo. May isang taong nag-share ng broadcast. May isang taong nagbigay ng booklet. May isang tao na nag-invite. And that was the beginning of everything. Beautiful. Grace is so beautiful. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Let's see them again. Biblical discipleship is a way of life. Number 1, discipleship begins by accepting Christ. Number 2, discipleship continues through learning Christ. Number 3, discipleship leads to sharing Christ. You cannot share Christ until you learn Him. You'll never learn Him until you accept Him. 3 words: accept, learn, and share. Accept Christ, learn Christ, and share Christ. This is what discipleship's way of life is. Remember, biblical discipleship, number 1, it is a biblical command. Number 2, it is primary in the church. Number 3, it is a conscious awareness of the cross. And finally, number 4, it is a way of life. The big idea is, in Christ, I am a believer and a learner. Are you in Christ? So what are you? A believer and a learner. At doon sa mga nanonood sa broadcast na ito, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today and be a believer, and you can start your journey as a learner. Receive Jesus today and be saved. Today is the day of salvation. Tomorrow may be too late, but today is the day. Kung nais mong tanggapin ang Panginoon Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, ikaw na nanonood sa broadcast na ito,
Taas mo ang iyong dalawang kamay, sumunod ka sa panalangin ng pagtanggap. Sa lahat po ng narito sa bulwagang ito, samahan po natin ang ating panauhin, mga panauhin sa broadcast na ito at manalangin tayo ng pagtanggap. Taas natin ang ating dalawang kamay, ipikit natin ang ating mata, manalangin po tayo ng pagtanggap, sumunod tayo sa panalangin ito. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan, hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Itinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Sa unang pagkakataon, pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpo ang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay dumako sa gawain ng banal na komunyon. Kunin po natin ang atin pong communion elements and let's do this together, mga kabiyaya. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanulo, dumampot siya ng tinapay. Kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piroso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Atin po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala. Ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Minsan pa, sabay-sabay, ano po ang ating big idea? One more time, louder. In Christ, I am a believer and a learner. Are you in Christ? You are a believer and a learner. Last of all, let me speak to your heart. You who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering so that together we can reach the world and bring this message of full grace.
And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community at EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Stay blessed. Stay connected. Always remember, in Christ, you are Charito!